Yes sir, no? Good morning. Magandang umaga rin po sa mga tagapakinig. So yes po, no, meron tayong robbery incident no noong 11:50 po, around 11:50 ng June 29, 2026. So until midnight, and then the next morning po nung June 30, nag-report sa atin ang kanilang assistant supervisor sa establishment na to, and then nag-inform sa atin na yung bolts nila na tatlo wala na sa original position niya. And then may butas na po yung kanilang ceiling, isa sa may fire exit, isa po sa loob. So upon investigation po ng ating personnel and CCTV backtracking, napag-alaman po natin no, na around 11:50 may pumasok po through their fire exit. Dito po sa gilid po ng establishment, doon sila dumaan, and then binutas po nila yung ceiling, and then binutas din, sinipa po yung ceiling sa loob, then nakapasok na po yung isa na payat na suspect, and then pinapasok niya po yung isa pa niyang kasamahan through the fire exit. Binuksan niya po yung pintuan, and then pagkatapos po noon, yung dalawang tao naman nakapasok po sa loob, may isa po silang lookout sa labas. So ang gamit po nila is, sa pagdating po nila is isang motorsiklo na kulay puti, yung kanilang dala-dala. So pagpasok po nung dalawa na po sila sa loob, dumiretso po sila sa baba, sa room kung saan doon po yung vault. Opo. So before po sila dumiretso sa vault, kinat din po nila yung CCTV. Tinanggal po nila yung internet connection doon sa computer, sa CCTV, and then kinat din nila yung alarm. Opo, may kinat silang wires, and then gumamit po sila ng tools galing din po sa shop mismo na yon para tanggalin po yung 3 volt doon sa pagkakamount niya sa pader. So hindi naman po nabuksan yung 3 volt. Ang problema lang po yung vault design po is may opening po siya sa taas. So kaya natagalan po sa paglabas yung ating suspects dahil sinungkit pa po nila yung pera na laman po ng vault gamit po dun sa butas na yon. Hindi po nabuksan yung vault. So sinungkit po nila yon. That is why around 12:45 po ng June 30, natapos po yung panloloob nila sa establishment. And before po sila umalis, yung isang po kasama nila is bumili pa po ng pagkain nila sa isa pang establishment. So nakapag-gather po tayo ng CCTV footages and images nila. So konti na lang po yung panahon, ma-identify na po natin itong mga suspects na to. And then according po sa ating victim, sa establishment owners, yung nawala po is more or less 80,000. And mayroon pong 3 power bank na nawala doon sa kanilang establishment. Opo. So may pag-eksperto at alam talaga ng mga suspect na kung paano pasukin at saan sila dadaan. Para may alam ng daanan. Yes po sir, no? Tama po kayo sa ating observation po at pag-iimbestiga. Pagdating pa po ng suspects na 3, yung isa po is nagantay na agad sa harapan ng establishment bilang lookout. Then yung 2 humiwalay na agad, dumiretso na po agad sa gilid sa fire exit. So makikita po natin na continuous yung kanilang galaw. Pagpasok din po nila doon sa loob, alam na nila na bubuksan yung main fire exit, and then dumiretso po sila sa first floor. So hindi na po nila hinalugkog yung second floor dahil may information na sila, maybe prior na pumasok sila na yung first floor, nandun po yung vault. Opo, dumiretso sila doon. And nandun din po yung CCTV room before ka makapasok sa room kung nasaan yung vault. Yung nakakuha sa kanila ng footages, sa loob na ng establishment? Yes, sa labas at loob po ng establishment, meron po tayong CCTV. Opo. It's a good thing po na yung establishment is meron pong CCTVs. So may CCTV siya sa labas, makita natin yung pagdating, may CCTV din sa loob, makita natin po yung pagpasok nila. And then napanood natin hanggang doon sa iputulin nila po yung footage ng CCTV. Around 12:10, pinutol na po yung CCTV. Tumagal din sila sa loob halos almost mga ilang minuto sa? Almost more or less 30 to 45 minutes po sila sa loob. Opo. Okay. So parang kabisado rin nila yung pinaglalagyan ng storage or setup ng CCTV set. Kasi kung Yes po, pagpasok po kasi nila sa room, nakita nila may CCTV na desktop doon. So tinignan nila sa ilalim, dinisconnect sir nila yung yung wire ng internet. And then nakita din nila may box ng alarm nakalagay po sa wall. So kinat po nila yung wire. Red and blue wire, kinat po nila. So that is why hindi tumunog po yung alarm nung pagbukas ng exit door. Kasi pag hindi nila alam yun kung saan ang connection ng mga alarm na yan,
mag-alarm talaga. So alam talaga nila kung paano. Yes sir, possible po yun po yung tinitingnan natin na baka dati nang nagtrabaho dito or may knowledge talaga sila sa technical skills, no? Pagkat ng CCTVs tsaka alarms. Opo. So tinitingnan po natin dito at based dun sa footage na nakuha natin, yung age bracket po ng suspects natin is around 30 to 40 years old na po. Opo. So May nasuot sila sir ng mga yung isa po doon na pumasok sa loob, may suot po siya na mask, half lang po. Pero nung nainitan siya, binaba din po niya. So yun po yung pag-review po natin, nakita natin yung buong mukha nilang dalawa. And then yung isang lookout naman po nila, nakuha po natin yung itsura niya, no? Yung image niya nung bumili po siya ng pagkain sa isa pang establishment. after and before ng nakawan na yan, before na pumasok makyat doon sa establishment, na-capture na ng ibang CCTV sa base yung backtracking. Mayroong CCTV ba pa? May Ano talaga movement nila before na pinasok? Yes, yung movement nila before pumasok is galing po sila ng direction from going Kalibo direction. Okay. Papunta po doon. Pagbaba po nila, diretso po sila park sa harap mismo ng establishment. Isang motor lang talaga. Yes po, isang motor po yung dala nila, 3 tao po sila nakasakay. Yeah. Opo. And then umuulan po nung time na yon. Yes, so, And then naiwan po nung isa yung raincoat niya na kulay itim doon po sa fire exit. nakatulong sa kanila ang ulan. Yes po sir, tama po kasi nakatulong po sa kanila ang ulan dahil nga po marami rin pong nag-stop over doon sa mga establishment natin lalo dito sa may terminal at maraming nag-aabang ng masasakyan pauwi at saka maraming motor na gumilid dahil nga po sa ulan. So during that time naman po is meron naman po tayong patrol na sa harap po ng terminal. Dahil during that time po is may festivity po dito sa Ibahay. Opo. And then ng mga tao na nag-attend po ng festivity is pauwi na nung time na yon around 10 to 12. So doon po yung ating patroller. So nilampasan lang po nila ang ating duty personnel doon at para bang simple lang po yung pagkakao. Binantayan po nila ang personnel natin doon. So after po doon, pumasok pa po sila dito sa poblasyon area dito sa May Plaza. Kain ba? Hindi po, dumaan lang po and then bumalik ulit. Tapos dumaan na ng main highway. So tinitignan natin bakit sila pumasok pa dito sa interior roads ng ating poblasyon. So possibly na baka akala nila may exit din dito kasi dito po yung daan nila papunta din doon sa Kalibo direction. Dead end na ho yun. Bumalik sila. So dinaanan nila yung highway, national highway ulit. So tinitignan ko possibly talaga na hindi taga dito. Kasi yes sir, kasi kung mag-iikot po siya at maghahanap siya ng ibang bibiktimahin, bakit hindi niya inikot ang buong poblasyon? Doon lang po siya sa may kalsada na yun pumasok, embarkadero, and then bumalik. So possibly na nagkamali po sila ng daan na pupuntahan. Opo. Yes po sir. Pero parang expert sila sa itong pagnanakaw talaga at saka walang takot. Relax po sila, sir. Yes sir, no, makikita po natin na although nandun na po yung presence ng PNP personnel natin sa harapan ng terminal and katabi lang halos yung establishment na nanakawan is hindi po sila natinag, no? Pinagpatuloy pa rin nila yung kanilang plano. So ngayon po nagkakandak po tayo ng backtracking, nasa Tangalan area na po tayo. So para malaman po natin yung escape route nila. Oo. Opo. Kung nakalabas sila doon. Yes sir, kung umabot po sila ng Tangalan kasi nakita po natin sa Tundog. Tundog, umabot po sila ng Tundog. So next po is Makato. Babacktrack po tayo sa Makato. Either dumaan po sila sa diversion road going to Leso or dito na Pakalibo. So yun po yung yes sir, ngayon po yung personnel natin. Tatlo pa rin sila, sir. Tatlo pa rin po sila. Wala ibang sasakyan na baka nagpalit ng sasakyan, wala. Wala po sir. Yung pa rin pong motor dahil kita naman po natin yung motor, yung kulay puti. And ang mags ng motor kulay puti rin ho. And then tatlo yung sakay. So ganung oras na po kasi is konti na lang ang motoristang dumadaan. So mababacktrack po natin yan. Hindi po identified sir ng owner ng establishment kasi since exposed naman yung mga mukha ng mga suspects, hindi familiar sa kanya. Yes po no. Nakita po ng mga staff po ng establishment at ng manager nila, hindi po nila kilala. So hindi po nila naging empleyado dahil bagong bukas po lang yung establishment eh. So yung mga nagtatrabaho po doon, sila din po yung pioneer na workers ng establishment. So wala naman na possible baka inside job na wala yung motive doon. Hindi po natin tinatanggal yon dahil maaaring
may kaibigan tapos may nagtimbre lang na ganito, dito kayo dadaan, opo. Pero tinitingnan pa po natin yung anggulong yan. So, ginawa daw yung establishment. Kaya naman sila nag-open, sir. Natapos yung building niya. If I- Idea pa kayo, sir? Ito lang ba? Yes, ngayong taon lang po yan natapos. If I'm not mistaken, na 3 months ago, 2 to 3 months ago lang po. Hindi yan, alam Bagong nila tapos talaga. lang po. Pwede na natin masuspetsuhan yung mga dating nagtrabaho ata dyan eh. Pas- Hindi nila masabi yan. Possible din sir, isang angle yun sir, tinitingnan din natin. So marami tayong angle na pinapursue sir na pwede po yung mga nagtrabaho na dati doon or yung dating owners nung building or kung anything na may involvement po doon sa establishment, pwedeng mga nag-deliver na doon or naging customer. So dahil po alam nila yung itsura at kung saan sila dadaan, kung ilan ang pintuan, kung saan mag-exit. So kabisado po nila. So hindi po sila naghanap, hindi sila naghalughog. So paglakad po ng suspects natin, tumbok po agad nila yung pintuan ng mga kwarto, saan ang exit, saan ang hagdanan. Sir, nagtataka na kami, sir. Parang nakadalawa na ata yung ibahin natin na Yes, sir, no? okay yun, ayos Yes sir, no. Despite sir ng effort natin sir, no, na napakulong na po natin yung unang suspects natin doon sa robbery. 4 po sila ngayon, nakakulong po sila sa ARC ngayon. Unfortunately, meron na naman po tayong nag-surface na bagong mga suspects. So, imbestigahan pa po natin para mapakulong din po natin sila at mabawasan na po yung gumagawa ng ganitong insidente dito sa Ibahay at dito rin po sa bayan ng Aklan. may lead kayo, sir. Yes sir, may tinitingnan na tayo sir na 3 sila sir. Yung ano na lang po natin dyan is ma-identify kung sino yung 3 to. Makuha po natin yung pangalan nila and then mag-file po tayo ng case laban sa kanila. Aside sa money, sir, na nakuha nila sa wala naman silang ginawa mga gamit doon ng money. Wala naman po silang kinuha. Yung bukod lang po doon sa ano sir, sa CCTV. CCTV, excuse me, sa ano po, sa power bank. Sorry. Power bank sir. 3 sir ang kinuha nilang power bank and then may mga tools sir na yung ginamit nila pagkalas. Opo. Hindi kaya ito sir maikunik na sila rin yung suspect sa parehong establishment sa ibang bayan, same na company po. Yes, malaki po yung posibilidad dahil po tinignan natin yung pattern nung pagpasok nila doon sa isang bayan, sa Banga po, no, hindi nagkakamali, is parehas po dumaan ng fire exit. So tinitingnan natin, kung masolve po natin to, possibly sir, masosolve din natin kung sino po yung pumasok doon. So anyway, maganda yan na informasyon. At least kayo hindi nagwalang ng taon. Huwag mo yung oras para mabigyan ng justice talaga yung pangyari na yun. So finally, ano yung mahingi mo na tulong sa ating kabayan dito sa Imaysa? Yes sir, no, reminders po ulit sa ating business owners and establishment owners, kung pwede po is wag po tayo mag-iwan ng value, anything of value, yung malaking halaga po ng pera, alahas, or kahit ano man po na may sentimental value na pwedeng mawala or maaring nakawin po sa ating establishment. So, lalo na po kung wala tayong security guard. Pero at isang mahalaga rin po dyan is importante meron tayong CCTV. Katulad po ng establishment na to, kompleto po sila sa CCTV. That is why napadali po yung investigation natin at meron na po tayong videos and images po ng ating suspects. July ngayon, 1, August, sabi nila pag August kasi 1 ng titiliwik o planong term pa. Malapit na yan, sir. At alam mo, Yes, private sir. property, dati agad August na yan, pero June, July, meron na sila. Yes po sir, no, maaga po ngayong dumating yung pagsalakay, no, ng ating mga magnanakaw or suspects natin sa robbery. So mas papaigtingin pa po natin yung ating investigasyon at ang ating operatives, no, para mahuli po sila. At nakikiusap din po sana tayo sa mga magiging biktima ng mga kaparehong insidente nito. Mag-file po tayo ng case para mapakulong po natin yung subjects. Mabawasan po yung mga gumagawa ng ganitong krimen sa Aklan.